And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. So ito na nga mga kababayan, ako po mga kapatid. Parang magkakatotoo yung sinasabi ko mga kababayan noong nakaraang live stream natin. Patungkol nga dito mga kababayan sa nalalapit na halalan na kung saan mga kapatid, sa aking prediksyon mga kababayan ay hindi na po aantayin itong ni Sara Duterte mga kapatid na ma-impeach siya bilang vice presidente ng ating bansa, kundi mga kapatid ito po ay magkukusa na mga kababayan na bababa sa kanyang pwesto bilang pangalawang pangulo mga kapatid para makatakbo siya sa taong 2028. Kasi nga ngayon mga kababayan, nahihirapan at hindi pa naglalabas ng pinal na desisyon itong mga Duterte mga kapatid kung sino nga ba ang kanilang papatakbuhin bilang senador sa 2025 midterm election. And ito lang guys, ganito lang kasimple yan mga kababayan. Kung sakaling iiwanan ni Baste ang Davao mga kababayan at tatakbo siya bilang senador para sa 2025 midterm election mga kapatid, nangangahulugan lang talaga mga kababayan na itong si Sara Duterte ay walang ibang choice kundi bumaba mga kapatid sa kanyang posisyon bilang vice presidente para umupong mayor sa Davao. And ito lang mga kapatid ang pinaka the best na option na meron itong si Sara Duterte ngayon. Kasi nga mga kababayan, pag natanggal siya sa pagiging pangalawang pangulo o pagiging vice president sa pamamagitan mga kapatid ng impeachment, malabo na po siyang makakatakbo mga kababayan sa taong 2028. Yan po ang sigurado dyan mga kapatid. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito guys, panoorin muna natin ang videong ito at bigyan natin ng ating opinion at reaction. Dante, bakit hindi pa makapagdesisyon ang mga Duterte kung may tatakbo ba sa kanila bilang senador? Monica, walang binanggit maging yung mga tumakbo kaninang kaalyado ng Pangulong dahilan kung bakit hindi pa makapagpasya itong Duterte family na kung sino ba yung maaring tumakbo na mula sa kanilang pamilya. Ang sinasabi partikular na ni Senator Padilla na presidente ng PDP ay hinihintay pa nga nila, Monica, kung ano ang magiging pasya nitong Duterte at iginagalang naman nila ito. Pero ang kanilang inaasahan na sana bago matapos itong paghahain ng Certificates of Candidacy o COC, partikular na sa national position sa October 8, ay magkaroon na sila ng kasagutan. Alam niyo mga kapatid, isang bagay pa importante din kasi mga kababayan na merong isang Duterteng tatakbo kasama nitong nila Bato de la Rosa at nila Philip Salvador dyan sa 2025. Importante mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Kasi itong tatlo na ito mga kababayan, itong si Bongo, si Bato at si Philip Salvador, ito mga kapatid, hindi naman sa nilalait natin sila mga kababayan pero ang totoo lang mga kapatid, wala na itong chance manalo sa 2025. Wala na pong chance dyan. So kailangan nila ngayon ng isang Duterte mga kababayan na hahalili dito kay Robin Padilla. Kasi nga mga kapatid, kung sakaling hindi nga ito makapasok itong tatlo na ito at si Padilla na lang ang maiiwan dyan sa Senado mga kababayan, hindi po kayang protektahan mga kapatid ni Robin Padilla itong mga Duterte kung sakaling magtuloy-tuloy itong investigasyon sa mga kapalpakan na ginawa ni former President Duterte dito sa Quadcom. So kailangan nila ngayon ng isang Duterte mga kababayan para humalili dito kay Robin Padilla. 'Di ba? Kailangan nila yan mga kapatid. And ang tanging tawag dito, ang nakikita ko dito sa mga anak ni Duterte, sa tatlo
nitong ni Sara Duterte, ni Pulong at ni Baste, no? Ang may kakayanan lang ngayon mga kababayan na pwedeng tumakbo bilang senador si Baste, no? Si Baste lang mga kapatid. Yan lang ang tsansa ng mga Duterte ngayon, no, na may makapasok sa lineup ng PDP. Kasi nga ito mga kababayan, itong tatlo na to, wala na to eh, no? Si Padilla na lang talaga mga kapatid ang nakikita kong maiiwan dyan. Ngayon kung si Padilla maiiwan dyan mga kababayan at umakyat na sa Senado ang investigasyon dito sa mga EJK, no, na pinagagawa ni former president nung kapanahunan niya, nako mga kapatid, hindi yan kayang depensahan ni Padilla. At ang mas worst pa dyan mga kababayan, pagkaalyado ng administrasyon ang hahawak, no, sa komite na hinahawakan ni Bato ngayon, no. Yun ang mas worst dyan mga kapatid. Lalong malulubog itong mga Duterte at lalong madidiin sila dito mga kababayan. Kaya kailangan talaga nila ng isang Duterte mga kapatid dyan sa Senado. At si Baste lang ang pwede, no, at available na tatakbo bilang senador. Maliban na lang mga kababayan kung itong si Sara Duterte, no, ay magpa-demote, no. I-demote niya yung kanyang posisyon bilang vice presidente at tumakbo na lang siya bilang senador. Pero hindi ko nakikita sa ganong sistema mga kapatid eh. No, hindi ko nakikita si Sara na tatakbong senador dahil meron din siyang mainit na makakabangga dyan. At ito nga po ay si Senator Risa Hontiveros. And kung sakali mang ganon ang setup niya mga kapatid, ano, bumaba siya sa pagiging senador, baka maapektuhan, no, yung kanyang tawag nito, yung kanyang figure, no, para sa 2028. So hindi siya bababa doon, no. Ang pinaka-option lang talaga dito mga kababayan, patakbuhin nila itong si Baste Duterte, no, para humalili dito kay Robin Padilla. Anyway, tuloy muna natin to. Sabay na naghain ng Certificate of Candidacy sina re-electionist Senators Christopher Bongo at Ronald De La Rosa, kasama ang aktor na si Philip Salvador na mga senatorial bet ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP. Ang tatlo ay kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinamahan sila ng presidente ng partido na si Senador Robin Padilla. Ayon kay Senator Go, naniniwala pa rin sila sa magandang nagawa ng dating presidente sa bansa sa kabila ng isyu ngayon na ibinabato sa pamilya Duterte. Hindi naman sila binabato ng isyu, 'di ba? Kundi nalantad lang ngayon yung mga katarantaduhan na pinagagawa nila noong kapanahunan na nasa kapangyarihan pa sila, no. Ang ginagawa kasi nitong kampo ni Digong mga kapatid, ano, gusto nilang palabasin sa publiko, gusto nilang palabasin sa taong bayan na kinakawawa si Duterte, no. Kinakawawa siya ng administrasyon ni Marcos, no. Kumbaga parang mga babayan, parang pelikula. Gusto nilang ipakita sa taong bayan na binubugbog sila para ano? Para makakuha ng simpatya. 'Di ba? Magaling na kwanto si Duterte, no? Magaling itong sa mga taktika mga kababayan. Magaling yan si Digong, no? Marunong siyang magpaikot ng tao mga kapatid. At ito ngayon isa sa kanilang mga pakulo na ginagawa, no? Gusto nilang ipalabasin na kinakawawa sila ng Marcos administration, no? Binubugbog sila, no? Parang ganoon eh. Para makakuha sila, makagain sila ng suporta mula sa taong bayan. Pero kung magdi-deep dive tayo mga kapatid, no, mga ebidensya ang lumutang, no? Ebidensya na mismo ang lumutang ng kusa mga kababayan, no, patungkol dito sa kanilang mga kabalbalan na ginagawa noong kapanahunan na siya ay nanunungkulan bilang presidente. Ngayon, kung mahina ang utak mo, mahinang nilalang ka, mahinang Pilipino ka, maniniwala ka talaga, no, dito sa kanilang pinapalabas na di umano'y kinakawawa sila ng Marcos administration. Madadala ka sa kanilang drama dyan mga kapatid, no? Kung mahinang nilalang ka. Pero kung ikaw ay nag-iisip, no, at titignan mo mabuti itong mga nangyayari ngayon, no, mga ebidensya ang lumabas eh, no? Kusang lumutang galing sa ilalim,
no? Kusang lumutang sa taas yung mga ebidensya. At ito ngayon ang nagiging basihan sa lahat ng mga investigasyon, mga kababayan. No? Hindi ito sinadya. Hindi sila pinopolitika. No? Ito po ay kusang nalantad, mga kapatid. Tulad na lang dyan kay Dilima. Oh. Isang bagay na yan si Dilima, mga kababayan, na magpapatunay dito sa mga maling ginawa ni Digong noong kapanahunan na siya ay presidente. Biruin mo, 7 taon na kulong, mga kapatid, sa iba't ibang kaso. Tapos ngayon, no, under the Marcos administration, napatunayan, mga kababayan, na walang basihan yung mga kaso, no, na isinampa under the Duterte administration laban dito kay Senator Leila de Lima. Kung kaya't, mga kabatid, napawalang sala si de Lima. Oh. Mahirap kasing ikwanto, mga kababayan eh. Mahirap kasing baliktarin itong nangyari kay de Lima ngayon eh. No? Na napawalang sala siya. Hirap na hirap silang baliktarin yan, mga kabatid. No? Kasi napatunayan na, nagsalita na ang Korte Suprema. No? Kung kaya't ngayon, mga kababayan, itong mga DD shit vloggers, no, especially itong si Maharlika, mga kabatid, pinapalabas niya sa kanyang mga live, no, dito sa YouTube, na di umano hawak sa liig ng Marcos administration ang Korte Suprema. Oh, ganon yung pinapalabas nila ngayon, mga kababayan. Kasi yan lang naman din, mga kabatid, ang pinaka-last at pinakamagandang option na pwede nilang gawin. No? Siraan ang Korte Suprema. Oh. Para ma-debunk nila yung mga naging desisyon ng Korte Suprema, no? Especially dito sa issue ni former Senator Leila de Lima. No? Kasi pwede nilang palabasin, nabayaran kasi, hawak kasi ng mga Marcos, bayad ng mga Marcos itong Korte Suprema, kaya nakalaya si de Lima. Oh. Ganon yung narrative nila ngayon, mga kababayan. Pero kung totoosin, mga kapatid, wala eh. Kusang lumalabas ang mga ebidensya laban sa kanya. Oh. Tapos ngayon sasabihin na binabato sila. 'Di ba? Para ipalabas sa taong bayan, no? Para ipakita sa taong bayan na pinagkakainteresan lang sila ng Marcos administration. Oh. Pinagkakaisahan lang sila ng Marcos administration, kung kaya't ngayon, no, iba't kaliwat kanan yung batikos laban sa kanila. Pero pag matalino kang Pilipino, nandyan lahat, no? Mga witness, mga ebidensya, nandyan lahat, no? Hindi mo pwedeng sabihin na gawa-gawa lang lahat 'yan. 'Di ba? Kasi may mga records pa, mga kababayan, no, na naungkat, no, galing sa previous administration, no? Sa administrasyon pa mismo galing ni former President Duterte yung mga records ngayon na ginagawang basihan, mga kabatid, no, ng mga hearing diyan sa sa Quadcom. 'Di ba? Ganun na kasimple 'yun eh. Pero syempre, politician sila, mga kababayan, kailangan nilang gumawa, no, ng exit, no? Para hindi para ma-save yung mga image nila at hindi sila masira sa taong bayan. 'Di ba? Magaling to sa taktika si Digong eh. Diyan siya expert, mga kapatid, sa mga palusot. 'Di ba? Magaling siyang gumawa ng mga paraan para matakasan yung mga ginawa niyang hindi maganda, no, under sa kanyang administration. Tuloy. Anya sa pinakikialaman pagdating sa kanyang karera sa politika. Isa lang sinabi niya sa akin, gawin mo lang yung tama. Just do what is right. Umikot ka lang sa tama. Hindi ka magkakamali dyan. Dagdag pa nito, tiwala siyang matalino ang mga Pilipino kung sino ang mga nararapat nilang iboto. Matalino naman talaga ang mga Pilipino. Sobrang talino ng mga Pilipino, hindi ka na mananalo. Real talk lang sa mga kapatid, no? Sa dami ng mga tumatakbo ngayon, no? Itong si Bongo, mga kababayan, hindi talaga makakalusot ng mga kapatid. Ilan na lang ba ang supporters ng mga Duterte ngayon? Kaya nga kailangan nila ng isang Duterte eh. Dahil pag may isang Duterte dyan na sumali sa kanilang lineup, no, baka ma-save pa sila, ma-impluwensyahan pa, no? At maboto sila.
Pero sa tingin ko mga kababayan, kung meron mang Duterte na tatakbo, yun lang ang nag-iisang Duterte, no? Ang makakalusot dito sa senatorial lineup ng PDP laban. Wala nang iba mga kapatid. Itong tatlo na ito, hindi na to makakabalik sa Senado mga kababayan, no? Ay dalawa lang pala, si Philip Salvador di pa pala yan. No. Yes, Philip Salvador mga kababayan, hindi naman sa minamaliit natin yung kakayanan niya, pero alam na natin kung saan siya nanggagaling eh. 'Di ba? Alam na natin kung ano yung kanyang interest mga kapatid. 'Di ba? Papayag ba tayo na masundan pa si Robin Padilla? Siyempre hindi mga kababayan, no? At ang taong bayan ngayon gising na eh, no? Nadala na tayo sa kay Robin Padilla, biruin mo binuto ka ng majority ng mga Pilipino. Tapos wala kang nagawa, no? Sa iyong posisyon bilang senador. Naging abogado ka na lang, no? Naging abogado, naging tagapagtanggol dito sa mga kapalpakan ng iyong puon, no? Na si Duterte at si Kibuloy. 'Di ba? Yan lang naging purpose ni Robin diyan mga kababayan sa Senado. Oh, ngayon papayag pa ba ang taong bayan na masundan itong si Robin Padilla? No? Siyempre hindi. Kaya ito si Philip Salvador mga kapatid, wala. Hindi ako maniniwala mga kababayan. Ako mismo di ko iboboto yan, no? Wala kang aasahan diyan, no? Alam na natin ang mga intensyon ng mga yan kung bakit sila tumatakbo sa Senado. At alam naman natin mga kapatid na ginagamit lang nila ang Duterte, no, para makakuha ng mga botante pagdating sa halalan. Yan lang naman yun. Wala naman talaga. Wala naman ako nakikitang special dito kay Philip Salvador kasi, no? Ito, hindi paninira ng mga kababayan ha. Real talk to mga kapatid, no? Sinasabi ko lang kung ano yung nakikita ko at ano yung nararamdaman ko dito kay Philip Salvador. Tuloy natin to. Kaya po natin ang taong bayan ang humusga. Kaya po tayo may eleksyon pagdating ng panahon. Tapos pagka after ng eleksyon, iiyak-iyak kayo dyan, sasabihin yung dinadaya kayo, nadaya kayo. Oh, 'di ba? Yan pa naman ang mga naratibo ninyo. Pag natalo kayo, dinaya kayo. Oh. Ngayon pa nga lang eh. Oh, wala pa ang wala pang finality kung ano ang gagamitin sa susunod na eleksyon. No? Base sa aking natatandaan mga kapatid, parang nag-iisip pa yata ang COMELEC kung ano ang gagamiting sistema or mga machines, no, sa eleksyon. Pero nag-iingay na itong si Glenn Chong na kesyo planado na, no, may mga naka-set up na daw kung paano dadayain ang eleksyon, etc. 'Di ba? Meron na silang mga naratibo, no, ahead na pinapalabas mga kababayan. Itong sinasabi ni Bongo, no, kunwari lang to mga kapatid, pero after election nito, pag hindi to nakalusot mga kababayan, tingnan nyo, mag-iiyakan yan at sasabihin, dinaya sila sa eleksyon. Di ba? Expected ko na yan mga kababayan. Tuloy natin to. At mga kababayan ko, kayo na pong humusga kung sa tingin ninyong nakatulong po sa inyo ang mga programa niya noong 2016 up to 2022. Samantalang Hindi naman kasi programa ang pinagbabasihan dito. Nandun na tayo, obligasyon niya yun eh, bilang presidente, no? Kailangan mo talagang gumawa ng mga programa para sa taong bayan. Ang issue kasi dito hindi yan eh. Ang issue dito yung mga extrajudicial killings niya, yung EGK na napakarami talagang mga Pinoy, no? Ang kanyang pinaslaughter para pagtakpan lang yung katotohanan na tuli-tulinadang shabu ang pumapasok sa bansang Pilipinas under sa kanyang administrasyon. Oh. Yan ang issue. Hindi kung ano yung mga nagawa niya. Given na yan. Bilang presidente, kailangan mo talaga, no, gumawa ng mabuti para sa iyong under sa administrasyon mo na pwede mong ipagmayabang. No? Kasi kung hindi, talaga masisira ka na. Oh. Tsaka walang tangang presidente na hindi gagawa ng tawag nito ng mga proyekto, ano. Lahat ng presidente gagawa talaga ng mga proyekto yan na pwede niyang ipagmalaki,
No? Para later on, pwede niyang, kung sakali may interest siya or itong mga anak niya gusto niya patakbuhin sa mga kahit anong posisyon, pwede niya i-recall. Ito, no, gawa to ng tatay ko, etc. Mga ganyan. Sa panahon ni Digong, marami naman talagang nagawang mga proyekto, mga kapatid, sa ilalim ng kanyang build project. No? Kanya nga lang, ang issue nga ngayon, hindi yun. Kung may nagawa man siya o wala, hindi yan Ang issue ngayon, yung EGK, na kung saan mga kababayan talagang nagsanga-sanga na yan. Kaya nga nagkaroon ng Quadcom No? Kasi pagka inimbestigahan ng bawat komite, iisa ang common denominator, Duterte administration. Di ba? Kaya may Quadcom, may pinag-isa yung 4 na komite na yan No? Kasi ang common denominator nila is Duterte administration. Yan ang issue ngayon. Yung kanyang mga kabulastugan na pinagagawa noong siya ay nanunungkulan bilang presidente. Tuloy! Si Senator De La Rosa aminadong maaaring maepekto sa kanya ang issue na isinasangkot ang mga Duterte. Kabilang narito ang investigasyon ng Quadcom sa umano'y war on drugs ng Duterte administration na maging siya man ay dawit bilang hepe noon ng Philippine National Police o PNP. Dawit ka talaga. Lumutang yung mga witness Di ba? May mga witness na lumutang anong gagawin natin dyan? Di ba? Ang mali lang talaga ni Bato, mga kapatid, To be fair naman kay Bato, alam nyo, mataas din ang pagtingin ko dito dati kay General Bato, mga kababayan. Siyempre, naging chief of police siya. And makikita mo talaga na nung kapanahunan niya, talagang may malasakit din siya sa taong bayan. Ang problema lang, mga kapatid, kay Bato, napaka-obvious. Iwas na iwas siya, mga kababayan, sa kahit anong investigasyon. Kung malinis kang klaseng tao, kung malinis yung ligasiya mo bilang PNP chief noong kapanahunan ni Digong, bakit ka natatakot sa mga investigasyon? Bakit ayaw mong humarap? Di ba? Bakit mo ginagamit ang Senado na pananggalang? Kung malinis kang tao, di sana harapin mo yan. Ang problema, hindi. Hindi ka humaharap Ibig sabihin, there is something wrong sa'yo, Mr. Senator. Di ba? Ganun lang yan Ngayon pa, na masyadong malikot ang pag-iisip ng mga Pilipino ngayon. May isang bagay ka lang natanggihan dyan, na paanyaya sa'yo, iba na agad ang iniisip ng mga Pilipino, maging ako. Kasi sa isip ko, kaya ayaw mong sumipot sa kahit anong investigasyon dyan, kasi natatakot ka dahil guilty ka. Yan lang nasa isip ko Kasi nga, sa prinsipyo ko at sa paniniwala ko, kung malinis ka, hindi ka dapat natatakot na humarap sa kahit anong investigasyon. Yan nga lang, ayaw mo, ibig sabihin, there is something wrong with you, Mr. Senator. Diba? Ganun lang yan Tuloy! Well, alam naman natin yung what's behind all these investigations. They form part of a grand demolition job against us, the Duterte and the allies of Duterte. Ganun yung narrative nila, mga kapatid Paulit-ulit na lumalabas sa dila nila yan. Yung mga ganyang naratibo nila. Kasi nga, gusto nilang ipakita, gusto nilang palabasin, gusto nilang ipalabas sa taong bayan na ginigipit sila ng kasalukuyang administrasyon. Kumbaga, gusto nilang iparating dito na gusto silang burahin ng Marcos administration. Nabubulol ako. Gusto silang burahin ng Marcos administration sa political system ng bansang Pilipinas. Yan yung naratibo nila, mga kababayan. Diba? Nakakalungkot, mga kapatid, pagka alam niyo yun, pag sila iniimbestigahan, gusto nilang palabasin lagi na malinis sila, wala silang kasalanan, pamumulitika lang yan. Pero noong sila ay nanunungkulan, mga kababayan, akala mo kung sino mga Diyos, di ba?
May pasabi-sabi pa si Digong dati na hindi siya takot makulong. Ikulong niyo ako pagka baba ko bilang presidente. Tapos ngayon mga kapatid, iwas na iwas. No? Hinangaan natin sila sa kanilang napakayabang na mga pananalita dati. Tapos ngayon mga kababayan, parang mga asong bahag ang buntot. At nagtatago na lang sa saya ng kanilang mga nanay. Di ba? Asa na yung mga pinagyayabang? Ay, Diyos ko. Ganun talaga. Pero ito mga kapatid, no? Seryosong opinion. Pag walang Duterte na tatakbo nitong halalan, no, 2025, kawawa talaga ang tawag dito. Kawawa talaga itong si Robin Padilla, mga kababayan, dyan sa Senado. Dahil wala talagang susuporta dyan, mga kapatid. No? At medyo mahina talaga ang pick up ni Padilla, mga kababayan. No? So ngayon, itong mga Duterte, talagang nag-iisip sila. No? Pinag-iisipan talaga nilang mabuti kung ano ba ang maganda. And ito guys, no, uulitin ko sa inyo mga kapatid, hindi na ako magtataka na kapag tumakbo si Basti Duterte, mga kababayan, bababa ng kusa itong si Sara Duterte. Dahil yun lang ang pinakamagandang paraan, mga kapatid, para ma-save ni Sara Duterte yung kanyang sarili at makatakbo siya sa 2028 election, presidential election. Kasi nga, kung sakali man ma-impeach siya, mga kababayan, hindi na po talaga siya pwedeng tumakbo sa 2028. Sunog na yung Duterte tandem nila sa 2028. Yan lang ang meron sila ngayon. Yung option na yan. Kaya ngayon, siguro, hirap na hirap silang magdesisyon. Hirap na hirap silang magdesisyon. Paano ba to? And isa pa dyan, mga kapatid, kung sakali mang tumakbo si Basti Duterte at hindi bababa si Sara at si Digong ang kanilang pauupuin dyan ngayon sa Davao bilang alkalde, bilang mayor, medyo delikado ang kanila, magiging delikado yung kanilang lagay dyan sa Davao, no? Kasi may mga what if yan o what if biglang inatake si Digong, no? At nawala na ng kakayanan na mamuno bilang mayor. Sino ang papalit sa pwesto nila? Hindi yung vice mayor, 'di ba? Yan ang papalit diyan. O ngayon, pag hindi na Duterte ang may hawak dyan sa Davao, baka malintikan sila. Kasi alam niyo mga kababayan, sa politika wala talagang permanenteng kaibigan. At kung sakali man mga kababayan, no, na mapalitan sila diyan sa Davao, no, itong papalit na uupo bilang mayor, mga kapatid, hahalongkatin talaga yung mga baho nila diyan nang sa ganon tuluyan silang masira. Kaya itong mga Duterte ngayon, mga kapatid, hirap na hirap silang magdesisyon. Nahihirapan sila. Ano ba talaga ang magandang plano? No? Kasi kung papatakbuhin natin si Basti, kailangan mo talaga, Inday, bumaba. Or obligado ka talagang bumaba, Inday, no? Para sa 2028. Kung totoong planado ng mga Duterte ang 2028 presidential election, mga kababayan, hindi nila hahayaan si Sara Duterte na ma-impeach. Diba? Kasi si Sara Duterte lang, no, sa kanilang grupo ang pwede niyang patakbuhin bilang presidente. Hindi pwede si Pulong at lalong hindi pwede si Basti. Si Sara lang. Pag na-impeach yan, wala na silang alas sa 2028. Kaya ang hula ko, mga kapatid, bago mag midterm election, mga kababayan, iba na ang vice presidente natin. No, at hindi yan mai-impeach si Sara dahil magkukusang bababa yan, mga kapatid. No, yan lang ang analysis ko dito, mga kababayan. Napahaba yata tayo And hanggang dito lang itong video nito, mga kababayan. Kung nagustuhan nyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And mag-comment na rin kayo dyan, mga kapatid, sa inyong mga opinion. No? At pag-usapan na lang natin dyan sa comment section. Hanggang dito na lang. Adios.